Magandang araw po sa ating mga ka-GDA channel. Ito po muli Jason De Asis na magbabahagi ng ilang mahalagang issue dito sa ating bansa, partikular dito sa Gitnang Luzon. Alam po niyo mga kaibigan, kanina madaling araw ng May 10, 2025, gulat ang mga taga-Tarlac City nang matagpuan ng isang puting kabaong sa gilid ng tulay sa barangay San Isidro. Wala po itong mga laman, pero mabigat ang mensahe. Sa ibabaw ng salamin, may litrato ng isang dalagang estudyante, si Asase Galang ng Tarlac State University na nasawi sa enkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa Pantabangan, Nueva Ecija. Kasama rin sa kabaong ang tarpaulin na may nakasulat na huwag iboto, kasunod na mga pangalang matagal nang iniugnay sa CPP and PANDF, ang Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers, at Gabriela Women's Party. Ito ba'y kabastusan? Hindi po. Isa itong desperadong sigaw mula sa mga naulila, sa mga dating nalinlang at sa mga gising na sa katotohanan. Ang atin pong tanong, ilang kabataan pa ba ang kailangang mamatay bago tayo matauhan? Ilang pamilya pa ba ang kailangang mawalan ng anak dahil sa peking aktivismo na sa dulo yung recruitment sa armadong pakikibaka? Hindi po ito kathang-isip mga kaibigan, hindi ito politika, ito ay realidad. At ito ang dahilan kung bakit naririyan ang National Task Force to End Local Communities on Conflict o NTF-ELCAC. Layunin nitong tapusin ang panlilinlang at pagpapanggap ng mga grupong gumagamit sa party list system para sa mga makakaliwang agenda sa pamamagitan ng livelihood programs, pagbibigay impormasyon at buong bansang pagtutulungan. Nilalabanan ng NTF-ELCAC ang ugat ng insurhensiya, kahirapan, panlilinlang at radikalisasyon. Pero sa tuwing binabanggit ang mga party list na ito, agad-agad tayong sinasabihang red tagging. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kung tunay silang para sa kapayapaan, bakit hindi nila kinukondoy na ang mga pag-atake ng NPA? Kung tunay silang para sa demokrasya, bakit sila'y tila tahimik sa extortion, ambush at recruitment sa kabataan? At kung tunay silang marginalized, bakit sila ilang dekada nang nakaupo sa Kongreso? Ang kabaong sa Tarlac ay hindi kampanya ng gobyerno, hindi ito political gimmick, ito'y pahayag mula sa mga nawalan, mula sa mga dating rebelde, mula sa taong bayan na sawang-sawa na sa patayan, panlilinlang at tahimik na pagsuporta ng ilang grupo sa mga teroristang aktibidad. At habang papalapit ang halalan ngayong 2025, isa lang ang tanong, iboboto mo ba ang grupong tahimik sa karasan pero maingay sa propaganda? Panahon na para pumili ng mga lider at institusyon na tunay na nagtatanggol sa bayan, gaya ng PNP, Armed Forces of the Philippines at NTF-ELCAC, hindi para manupil kundi para magligtas. Dahil ang susunod na kabaong baka hindi na simbolo, baka pangalan na ng kaibigan, ng anak, ng kapamilya. Kaya mga kaibigan, maging mapanuri, maging matalino, ipaglaban natin ang demokrasya laban sa pagpapanggap na tagapagtanggol nito. Ipanalo ang katotohanan, ipanalo ang kapayapaan, ipanalo ang Pilipinas. Ako po si Jason De Asis sa JDA Channel, ugaliing tumuto.